Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, July 1, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO taps Filipinos in fight versus mail order spouse scheme. CFO and Water.org unite to boost clean water access in rural PH. PhilAm Dylan Harper drafted second overall honors Filipino roots in NBA milestone. And CFO opens nominations for 2025 Migration Advocacy and Media Awards. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. More Filipinos are now better informed about the dangers of human trafficking after the Commission on Filipinos Overseas successfully held a webinar tackling the mail order spouse scheme, a practice that continues to prey on vulnerable individuals under the guise of love and marriage. Held on June 30 via Facebook and YouTube Live, the online forum was titled AFAM Bago Yan, Alam Mo Ba Kung Ano Ang Mail Order Spouse Scheme? Drawing hundreds of viewers from the Philippines and abroad. It marked the 21st episode of the Human Hindi Laruan webinar series, spearheaded by the CFO as the lead agency for Interagency Council Against Trafficking's Advocacy and Communications Committee. Participants learned how some seemingly romantic relationships are orchestrated as commercial arrangements, often resulting in exploitation and abuse,
Experts also highlighted real-life cases and gave practical tips on how to recognize and report trafficking attempts. The webinar reinforced the call to be vigilant, informed, and proactive. The initiative is part of CFO's broader campaign to fight trafficking in all its forms and uphold the dignity of every Filipinos here and abroad. In other news, the Commission on Filipinos Overseas or CFO is expanding its development efforts on the ground, this time through clean water and sanitation. In a recent episode of the Chairman's Report, CFO Secretary Dante Clingang II sat down with Water.org Southeast Asia Regional Director Griselda Santos to highlight their newly formalized partnership aimed at improving rural access to safe water and sanitation facilities. Santos emphasized that one-size-fits-all solutions don't work for a country made up of thousands of islands. Many areas in Calabar Zone, the Visayas, and Bangsamoro remains hotspots for waterborne diseases due to lack of proper water systems. Water.org cited that over 60 million Filipinos still lack access to safe drinking water, with 45 million without adequate sanitation. Their Water Credit Initiative, a microfinance model that allows low-income households to secure small loans for water taps and toilets, is now being implemented under the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil program. The collaboration seeks to mobilize the global Filipino diaspora and financial institutions to help bridge this critical gap. On the other hand, it's official. Filipino-American guard Dylan Harper is headed to the NBA and he's bringing his Filipino pride with him. The San Antonio Spurs selected Harper second overall in the 2025 NBA draft held at the Barclays Center in Brooklyn. The 6'5" standout follows Duke Cooper's flag, who was taken first by the Dallas Mavericks. Harper, visibly emotional, dedicated the moment to his mother, Maria Pizarro, a Filipina who migrated from Bataan to the United States at the age of 7. Raised in a Filipino-American household in New Jersey, Harper fondly recalled growing up on Filipino food and family gatherings. His favorite, chicken adobo and lumpia. Now on the road to NBA stardom, Dylan isn't ruling out the possibility of suiting up for Gilas Pilipinas in the future. Quoting, "Who knows what the world brings? I'd never say no." He said, "For Dylan Harper, the dream is just the beginning, and so is the celebration." Meanwhile, the search is on for storytellers who shine a light on the Philippine migration journey. The Commission on Filipinos Overseas has officially opened the nomination period for the 2025 Migration Advocacy and Media Awards, a recognition program that honors outstanding works in print, radio, television, film, digital platforms, and advertising that promote awareness and understanding of the Filipino diaspora. Eligible entries are media works released or published between January 2022 and June 2025 rather. The deadline for nominations is set for July 31, 2025. The prestigious awards ceremony will take place this December as part of the annual month of the Overseas Filipinos celebration. Through these awards, the CFO recognizes the power of media in telling the stories of overseas Filipinos, their struggles, triumphs, and impact both here and abroad. For those interested in submitting nominations or learning more, details are available on the official MAM Awards website at mamawards.cfo.gov.ph. Once again, the CFO invites the public to help celebrate the voices that connect Filipinos across borders, one story at a time. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw tatalakayin natin ang mandato ng Commission on Filipinos Overseas at ang ating opisina sa Baguio. Ito ay upang malaman ng ating mga viewers and listeners ang kanilang access sa ating mga services kahit sila ay nasa Cordillera Administrative Region.
Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Tayo ay kasalukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Commission on Filipinos Overseas at ang ating opisina sa Baguio, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Ms. Graciel Panganiban Mayrong, ang Emigrant Services Officer 2 ng Migrant Integration and Education Division ng CFO Baguio. Magandang umaga, Ms. Gray. Good morning, Ms. Gray, and welcome to Serbisyong and CFO RK. sa Bagong Pilipinas. Good morning din po sa lahat po ng mga nanonood po ngayon. Again, Ms. Gray, welcome po sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ms. Gray, magsimula po tayo para po sa ating mga kababayan na maaaring hindi pa ganoong kapamilyar sa CFO at sa ating Extension Office sa Baguio. Maaari niyo po bang ipakilala sa amin ang Baguio Extension Office at ang papel nito para sa mga kababayan natin sa Cordillera Administrative Region at bakit din po mahalaga na meron tayong mas matatag na presensya ang CFO sa Baguio. Okay, so ang bagong CFO office na na-establish dito sa Baguio ay isang extension office kung saan nagbibigay ng frontline services para sa mga Filipino emigrants ng Cordillera at karatig na region tulad ng Region 1, 2, and 3. So mahalaga ang pagkakaroon ng opisina ng CFO dito sa Baguio sa issue ng accessibility and convenience. So mas malapit na po ang Baguio City sa mga emigrants na galing sa Northern and Central Luzon. Salamat, Ms. Gray. Nung nakaraang linggo, ang nakausap naman namin ay ang CFO Davao. Ngayon, ang CFO Baguio. Ngayon, ang aking tanong lang po is, ano-ano pa po ang mga pangunahing serbisyo na inaalok ng CFO Baguio para sa ating mga kababayan sa CAR region? Lalong-lalo na yung mga nagnanais mag-ibang bansa o may mga kapamilya na sa ibang bansa? Okay. So same po with other extension offices. So mga services na binibigay ng CFO Baguio Extension Office ay ang pre-departure orientation seminar. Ito ay para sa mga immigrant visa holders, mga immigrant workers bound to US, mga sponsored by immediate relatives and sponsored by Filipino citizen spouses, fiancés, and partners. Also, meron din kaming guidance and counseling program. Ito naman po ay para sa mga Filipino spouses, fiancés, and other partners of foreign national. So, kasama na din po dito ang mga former Filipinos and dual citizens. And lastly, ang country familiarization program para naman siya sa mga au pair participants na papunta naman na Europe. May dagdag lang ako na tanong, partner, no? Miss Gray, nabanggit kasi natin na meron din tayong mga for senior citizens na nagpaparegister. Paano po ang proseso nito? Kasi masyado pong malayo ang CAR, lalo na pagbabiyahe sa ibang bansa ang mga kababayan natin, no? So, sino nga ba ang mga exempted na na hindi na kailangan magparehistro pero kailangan pa rin kumuha ng certificate? Ano po ang proseso pag galing sa Baguio at lilipad po, let's say, dito po sa Ninoy Aquino International Airport? Pwede na po ba sila sa CFO na IA desk kumuha ng certificate na yon? Or kailangan po in advance pa rin po ba dapat makuha yung certificate? Okay, so mas maganda actually siya na in advance na kunin na, lalo na po at hindi naman po expiring siguro ang kanilang mga visa pa. So ang mga ina-accept po kasi natin sa NAIA terminal ay yung mga pa-expire na po ang visa. So Pero kung, ulitin ko lamang, mas early po silang makakuha ng slots or actually hindi naman po nila kailangan kumuha ng appointment, pwede na din po Ayun. sila mag-walk-in dito. walk-in. Hindi na So, nila ayan. kailangan magparehistro, Ms. Gray, dahil sila po ay exempted na. Tama po ba? Yes. Ayun. Yes. Opo. Thank you, Ms. Gray. So, nakakatuwa po na meron na tayong presence sa Cordillera Administrative Region. So, nakakatulong ito sa ating mga kababayan sa Region 1, 2, and 3, and even sa CAR Region. Ms. Gray, tanong ko lamang po, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung saan matatagpuan ang CFO Baguio Extension Office? Kasama na rin po yung mga detalye tungkol sa kailan po ito na-establish at bakit po napili yung Baguio upang maging location ng isa sa mga extension offices natin sa CFO. Okay.
So ang CFO Baguio Extension Office po ay nagbukas noong August 7, 2024. So magwa 1 year pa lang po ang aming office. And ang CFO Baguio po ay located po sa Jesdan Centro, Bucaucan Road, Baguio City, kung saan din po located ang Overseas Workers Welfare Administration and National Commission on Muslim Filipinos. So ang Baguio ay isa sa napiling lokasyon ng pagtatayuan ng Extension Office dahil isa ito sa may mataas na bilang ng mga emigrants. Tama. So, ang Baguio po kasi at ang region ng CAR ay isa sa top regions of origin of immigrants according sa report ng CFO. Oo, tsaka partner, nakakatuwa rin malaman na para na po siyang one-stop shop. Kasi kasama nila yung ibang mga migrant serving agencies doon sa establishment kung saan nakatayo ang ating CFO Baguio Extension Office. So maraming salamat sa ating Baguio Extension Office. Hindi na kailangan bumiyahe ng ating mga kababayan mula sa norte papunta ng ating NCR para magparehistro Tama. lamang. So punta tayo sa next na tanong ko lang, Miss Gray. Ano nga ba ang pagkakaiba ng operations ng isang extension office tulad ng Baguio kumpara sa CFO main office sa Quezon City? Gusto ko po sana malaman kung ano yung mga limitations pagdating sa pagpo-provide ng services. Kasi syempre nasa extension office po tayo. Ano po yung mga hindi available at mga available rin po compared sa ating main office? Sa Baguio Extension Office, hindi kami nagkakandak ng peer counseling program or yung PCP natin. So mayroon mga clients dito na mga 13 years old to 19 years old. So usually pag ganon, sinasabay na namin siya sa pre-departure orientation seminar. Ulitin Yun lang lamang naman yung po pinakaiba. natin, Miss Gray. Sa CFO Baguio, kinokondak po natin yung registration, PIDOS, guidance counseling program, and yung pagkandak ng country familiarization seminar sa mga au pairs. Ang PCP or peer counseling program lamang po ang hindi po natin binibigay sa Baguio Extension Office. Tama po ba? Yes, ma'am. Opo. Miss Gray, additional question po. Paano po ninyo napili pala ang location sa Baguio City aside from kasama nito yung mga other migrant serving agencies natin? May mga consideration din po ba like accessibility, demand, or yung population po ng migrants sa lugar? Okay, so as mentioned earlier, no, kasama ang OWA. Kasama namin ang OWA dito sa building. So when we first started last August, kasama pa po namin sa building ay ang DMW or Department of Migrant Workers. So they often interchange kasi our services with DMW. So we only ask them to go up one floor para po ma-process nila yung documents with DMW. Also, na-mention din kanina na isa ang Northern Luzon na may mataas na numbers po ng immigrants. Ayun, so nabanggit mo nga yan, Miss Gray. So punta naman tayo sa datos. Ilan po ba ang kabuoang bilang ng immigrants na nagre-register mula sa region ng Baguio po? Sa bilang na ito, ilan dito ang dumiretso mismo sa ating Baguio Extension Office? Okay, so from 1988 to 2021, roughly po ay 48,820 na po ang immigrants po na galing sa CAR region. So in 2024, around 3,177 immigrants na po ang nakapagrehistro simula po nang nagkaroon ng Baguio Extension Office. Thank you po, Miss Gray. Napakadami na rin po palang nag-register sa CFO Baguio Extension Office. Matanong ko lamang din po, Miss Gray, sa CFO po, paano po tayo nakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad? For example po, meron po ba kayong maibabahagi na mga success stories ng ating mga kliyente mula sa Baguio or sa CAR region na natulungan po ng CFO? Okay, so we have the Community Education Program or the CEP, specifically conducted in the far-flung areas in the Philippines. So, ang CEP is an information campaign conducted by the CFO to generate public awareness po on various aspects of migration, including cross-cultural relationship and intermarriage, illegal recruitment, human trafficking, as well as government policies, programs, and services that addresses these concerns po.
Opo. Isa pa pong katanungan, Miss Gray. Bilang isang extension office po na obviously malayo po sa ating main office sa Quezon City, ano po yung mga pangunahing challenges or hamon na naranasan po ninyo? Okay po. So, an extension office po consists only of 4 employees. So, 1 PDOS officer, 1 counselor, 1 admin officer, and 1 IT officer. So, sa konti namin, the challenge that we encounter is when we have activities outside or we need to represent the office. So, konti lang talaga ang may iwan sa amin. So, we already started to be familiar with the work of each other para hindi naman ma-compromise ang work during those times. Ang galing, partner. Maraming salamat po dyan, Miss Gray. So, ang next ko lang po sana na tanong is ano po ang papel ng Baguio Office ng CFO sa pangangampanya kontra human trafficking o illegal recruitment, lalo na sa vulnerable areas ng Luzon? Nabanggit niyo po kasi kanina na may mga activities kayo sa labas at dahil nga 4 lang kayo, may mga lumalabas pa rin naman at nagre-represent ng opisina natin sa mga regional activities in line with the activities that we do nationwide. So, isa dito ay ang human trafficking o illegal recruitment. Ano-ano po yung mga steps natin dito at papel ng Baguio Office ng CFO ukol po dito? So the CFO Baguio Extension Office is currently requesting po the participation sa ating RCAT VAUSI or yung Regional Committee Against Trafficking, Violence Against Women and Their Children in the Region CAR. So in the future pa siguro, makaka-participate na po tayo sa kanilang mga activity. Ayun. Ang ganda po ng balitang iyan, Miss Gray. Huling katanungan po bago tayo dumako sa ating mga Facebook Live questions. Sa paanong paraan po nakakatulong ang CFO Baguio Extension Office upang lalong mapalakas at mapabilis ang ating mga serbisyo sa CFO sa ating mga kababayan? Okay. So before, clients from the Northern and Central Luzon travel to Manila just to get our services. So with CFO Baguio Extension Office, we now reach clients from CAR, in Region 1, 2, and Central Luzon. Also, with regards to our stakeholders naman, so sa CFO Baguio can be a local hub in connection with communication with the local government unit and other partner agencies such as DMW, DSWD, CPD, NEDA, and etc. in information dissemination about our office and program implementation. Also, in enriching the Filipino communities overseas through the CFO Baguio, we can easily reach or easily provide services regarding empowerment programs where we can strengthen our connections with them. Knowledge on culture and history of the Philippines and other developmental programs. Thank you, Miss Gray. Bago ko po basahin ang ating unang katanungan, meron pong nagkomento sa ating Facebook Live. Isa po siya sa ating mga kliyente sa CFO Baguio. Ang sabi po ni Mr. Arman Lopez, "My family had their PDOS in Baguio. Excellent staff and service." So thank you po, Miss Gray, and sa ating CFO Baguio Extension Office. Ayun. Ito po ang ating unang katanungan sa Facebook mula kay Miss Francine Dino. Ang tanong po ay, ano po ang masasabi ninyo sa kontribusyon ng overseas Filipinos from Baguio sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas? Okay. So I think the remittances po of the overseas Filipinos to their families left behind are very significant po in our economy. So accordingly, from clients po na we interviewed, yung mga pinapadala nila ay para sa education, investments tulad ng bahay, tsaka lupa, and yung mga pangangailangan po nila sa araw-araw. Also, tungkol naman sa kultura, may mga nakikilala naman po kami mga indigenous leaders or mga Cordillerans na pwedeng makapagbigay ng information tungkol sa CFO para maka-reach out tayo sa far-flung areas na may extension office na po tayo dito sa Baguio. Ayun, salamat Miss Gray. Isa pa hong katanungan mula kay Felix Espiritu. Sa lahat ng inyong karanasan sa serbisyong publiko, ano po ang pinagmamalaki ninyong proyekto o tagumpay ng CFO Baguio?
Okay, so medyo marami po ito. So lately po, we had a partnership po with the DOH. So nakapag-abot po tayo ng mga medical supplies at iba pang wellness supplies sa ating mga kliyente. So bilang bahagi ng layunin ng CFO na pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino immigrants at kanilang pamilya. Also, meron din po tayong partnership with the Commission on Population and Development ng CAR. So nakapagsagawa tayo ng intermarriage seminar para sa mga LGUs mula dito sa Benguet and Baguio po. At naging bahagi rin tayo ng technical working group na nagsusulong ng Responsible Parenthood and Family Planning program. At ng pre-marriage orientation counseling para sa mas apektibong paghahatid ng mga couple sa kanilang pag-aasawa at pamilyang bubuin po. Also, meron din po sa ating CPD din ulit. So nakibahagi din po tayo sa 2 days PubDev Summit nila kung saan hinilunsad ang Cordillera Information Sharing System on Migration and Development. So bilang bahagi ng layunin ng CFO na maisulong ang data-driven policies at programs para sa kapakanan at kaunlaran ng Filipino migrants at kanilang pamilya. Also, partnership with the LGU, and other agencies, nakibahagi ang CFO Baguio sa Senior Walk bilang bahagi ng layunin ng CFO na suportahan ang kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizens sa komunidad. Also, last month lang po ito, partnership naman with the OWA. So nakibahagi po tayo sa kanilang International Migration Day celebration. So bilang pagkilala sa mahalagang contribution ng mga overseas Filipinos at maipabahagi po natin yung mga services sa CFO. And lastly po, in partnership po ulit with the LGU at iba pa pong partner agencies, nakapagsagawa po tayo ng CEP, yung kaninang nabanggit ko po, ang Community Education Program sa Abra, Benguet at dito po sa Baguio bilang bahagi ng layunin nga ng CFO na mapalawak po ang kaalaman po at kapasidad ng ating mga constituents at stakeholders. So sa usapan ng migration and development at empowerment ng Filipino community. So lahat po itong activities na to tuloy-tuloy pa rin po. Nakakatuwa, partner, no? 1 taon pa lamang ang CFO Baguio, pero napakadami ng initiatives na nagawa ng 4 na miyembro nila sa CFO Baguio. Thank you, Ms. Gray. Bago po tayo magtapos, ano po ang inyong huling mensahe para sa ating mga viewers and listeners tungkol sa CFO Baguio? So the CFO Baguio po provide PDOS, GCP, and CFS po. So you may visit our website on how to book po an appointment. So our office po is open from Mondays to Fridays po from 8 a.m. to 5 p.m. So the pre-departure orientation seminar is scheduled po at 10 a.m. Monday to Thursday. And then yung guidance and counseling program naman po is scheduled po in the afternoon. Monday to Thursday din po. O pair schedule naman po is only during Friday. So for inquiries or any gusto po nila ng assistance from us, you may contact our office through our landline 074-665-9103 or you may reach us through our official email at cfobagyo@cfo.gov.ph. Maraming salamat po, Ms. Graciel Panganiban Mayrong, Emigrant Services Officer 2 ng CFO Baguio sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa kahalagahan ng Commission on Filipinos Overseas Baguio. At syempre, sa lahat po ng ating mga masugid na tagapakinig at manonood, kung nais ninyo pang malaman ang iba pang detalye tungkol sa CFO Baguio, mangyari lamang po na pumunta po kayo sa aming mga official websites and Facebook pages para sa verified, updated at kumpletong impormasyon. Partner, I would like to say take this opportunity to say thank you po sa Radyo Pilipinas World Service, especially po kay Director
Senator Ray Sampang para sa mainit yung pagtanggap sa akin. And also to Commission on Filipinos Overseas sa atin pong chairperson, si Secretary Dante Clingang II, for trusting me to share what I have and be part of the serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. It has been a pleasure po na maging partner ni RK Peralta and an honor to be part of this endeavor. So sa mga susunod na episodes po, sasamahan tayo ng ibang panauhin upang magtalakay ng mga legal perspectives ng ating serbisyo at programa sa Commission on Filipinos Overseas. This is not a goodbye. It's see you again. Hanggang sa muli, magkikita pa ulit tayo. Maraming salamat, RC Carrera, sa iyong serbisyo sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.